Mag-ingat kayo sa paparating ng linggo. Ingatan mo ang pamilya at mga bata. Nangyayari ang pag-ulan ng araw. Palang araw, kumusta po kayong lahat? Nag-explore po tayo ngayon, no? At ayan, merong inutos sa atin yung mga kaibigan natin, no? Tungkol na naman ito sa mga mangyayari po, no? May kukunin po ako dito na isang bagay po na ito po ay makakatulong, no, sa mission namin. Ang lugar na pong ito ay napakadelikado at critical po. Wala na po talagang pumupunta dito dahil po sa mga armado na nandito, no? Kasi ginagawa po kasi nila itong lungga, no? So nandito tayo, no? Pasasalamat ko sa aking mga kaibigan dahil nananatili yung lakas ng mga tagulilong na binigay nila sa atin. Makakalaya tayong mag-ikot-ikot dito kung may mga bata man na nabihag o nakidnap, pabilis po natin silang makuha dahil hindi tayo nakikita ng kalaban dito. Sayang ang lugar na to. Punong-puno ng panganib. Nung isang araw lang may nabalitaang pinatay dito eh. Nakakalungkot kasi isang babae pinatay, no? Natambangan po siya dito. Pauwi na sana kasi siya. Kasi nagtitinda po siya sa bayan ng mga gulay ba. Dala pa niya tong nigo. Mao yang gisudlan sa iyang mga gulay. Pero kinabukasan, no, nakita na po siyang patay at dito lang po siya iniwan, dito lang banda. Kausapin ko si Peter, no? Sinamahan po ako ni Peter, ni kaibigang Gary dito. Kasi ang lugar na to ay critical area talaga ito. Mag-ingat kayo dahil may paparating na naman na lindol dito. Hampak sa Pilipinas. So yan, kakausapin natin kaibigang Peter. Nandito ka ba, kaibigan? Gary, kamusta po kayo? Sabi ni kaibigan, ako po daw ay mag-iingat dahil sa unahan may mga armado daw na nakapwesto na dyan. Opo kaibigan, salamat naman sa tagulilong na binigay ninyo. Ayan, opo. Sabi ni kaibigan, dubling ingat lang daw. Naghihintay ako kay Neil dyan kasi kanina pa kami naghiwalay dito. So nasa unahan siya, sana mag-ingat siya. Sinamahan din si Neil dyan na ating mga kaibigang duwende, no?
sa akin, kasama ko si Peter at si Gary. Si Nelja naman, kasama niya si Winding Silaw. Ginagabayan kami ngayon. Mas mabuti kasing kasama namin sila. Para safety ba? Kasi may mga itim na duwende din na mga bugoy nga itim na duwende ba? Mga maldito. Kahit nakatagulilim ka, makikita ka ng mga duwende na itim. Yung mga duwende naman, gumagabay sa mga kalaban. Kaya sumama na sila sa atin. Ayan. May nakikita akong bata. Parang may kakaiba dito. May nakatingin sa akin, nakamasid. Lapitan ko. Sabi naman ni Peter, hindi naman ito masama. Tingnan natin. Ito yung batang nasa panaginip ko, kaibigan. Siya na nga. Napakita na siya. Ito yung bata na laging nasa panaginip ko. Kumusta? Uy, dahan-dahan! Ikaw yung bata na nasa panaginip ko. Ikaw yung nagbabala sa akin. Ano pong pangalan ninyo? Pangalan ninyo? Ang pangalan daw niya ay si Muy Muy. Palagi po kitang napapanaginipan. Tungkol po ito sa panaginip ko. Sunod-sunod na po ang babala na binigay ninyo sa akin. Propetang bata. Magaganap na po ba ang kinakatakutan ng mga tao? Kaibigan? Ang nasa panaginip mo, lapit na ito nangyari. Diyos ko. Magbabala na tayo sa mga tao, propetang bata. Mag-ingat kayo sa paparating ng linggo. At ako,
Tay, ingatan mo ang iyong pamilya at ang mga bata. Opo. Salamat po, propetang bata, sa mga babala ninyo. Bigla po siya nawala. Hindi basta-basta ang kanyang mga babala. Kalamidad. Mag-iingat tayo. Kayong lahat, mag-iingat. Ingat tayong lahat. At pinaabot ng propetang bata na huwag matakot. Hindi tayo matatakot sa mga mangyayaring sakuna dahil may tagapagligtas tayo. Manalangin lang tayo. Siya, natutuwa ako dahil nagpakilala siya ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Merong ipapaabot ang ating mga kaibigan ngayon, no? Sa atin. Marami po palang salamat no, sa mga supporter natin na ngayon na nanonood, mga silent viewer. Ako po'y nagpapasalamat ng lubusan sa inyo, sa inyong suporta sa amin. Maraming salamat po. So ayan, patuloy po tayo, no? Tayo ay magtatanong, no? Kasi sabi ni kaibigang Peter na lumala po ang kondisyon ni BBM ngayon at posible po na hahantong ito sa hindi magandang resulta, no? Dahil tungkol po ito sa kanyang karamdaman. No, kaibigan. Kumusta po, kaibigan? So, ayan, no, sabi ni kaibigang Peter na si BBM po ay masama po ang kanyang kondisyon ngayon. So tama talaga ang sinabi ni kaibigang Peter na may karamdaman, iniinda na talagang karamdaman itong si Pangulong Marcos. So, ayan kaibigan, no, kawawa naman kaibigan kung gano'n, no. Sana makasurvive siya sa kanyang dinaramdam ngayon kasi itong karamdaman niya kasi critical kasi ang kondisyon niya, no, critical at posible itong mahulog sa, alam nyo na, no, di ko na lang po ito sasabihin pero sa kondisyon niya, sa kanyang sakit ay malabo po talaga, no, talagang buhay, no, ang nanganganib. Opo, kaibigan. Po, ha? So, ayan, tama sabi ni kaibigang Peter na huwag talagang abusuhin ang katawan. Sana makayanan niya. Dahil malaking pagsubok ito sa kanya, lalong-lalo na pag ang kalusugan na ang bumigay. Naku, kahit madami ka pang pera na di ka talaga masasalba ng pera mo. Ang buhay ay iisa lang po. Dapat pangalagaan at huwag abusihin. Kaya siguradong si BBM din ang mahihirapan sa uli kung nagpabaya siya sa kanyang kalusugan, no. So ayan. Sana, no, nakakalungkot naman na balita, kaibigan, no, dahil may mga tao pa na gusto talaga siyang maharap. Pero sa kanyang sitwasyon ngayon ay ayan, malaking pagsubok talaga kung karamdaman na, kung kalusugan na niya ang kanyang kalaban ngayon. So ayan, sabi ni Peter, wag daw tayong sabi ni Peter ay wag daw tayong mag-alala, tayong mga tayong mga taong bayan, wag daw mag-alala kasi malapit na talaga
no, na lumabas ang katotohanan po kung sino ba talaga, no, ang nasa tama, no? Dahil marami na pong nagpapatunay sa kanilang mga ginagawa, no? Kaya nga yung ilan nagigising na sa katotohanan, no? Marami nang bumabaliktad dahil napagtanto po nila, no, na realize po nila na mali po pala ang kanilang pinaglalaban, no? Pinaglalabang tao. Mahalaga ito sa atin, no, na malaman natin ang katotohanan, no, na mahalaga po na malaman natin kung sino ba ang karapat dapat, no? Kasi kailangan talaga nating mamili kung sino ba talaga ang nararapat, no, sa pwesto. So kaya sabi ni Peter, kayong eleksyon talaga, hindi talaga sila pabor sa online voting kasi posible talaga na madadaya ang online voting talaga, no? Pakinggan natin ang aking kaibigan. Opo. So ayan, sabi ni kaibigang Peter dito na posible talaga, no, di talaga pabor sila sa mga online voting kasi madali kasi yang dayain, no? Kasi itong mga sakim na to na nagnais talaga nanalo, walang ibang paraan kundi ang pandaya, no? Ang pangdadaya na lang ang kanilang alas para, no, para manalo sila ngayong butuhan. Pag magkaroon ng online voting, no, posible talaga magkaroon ng dayaan. Mas pabor na tayo sa manual counting. Mas okay pa yun, di ba? Kaysa online voting. Tama po kayo, kaibigan. Sana, no, magdasal tayo na walang online voting. O kung mag-online voting man, dapat yung mga OFW na bumuboto ay kailangan may resibo talaga sila. Yung patunay na yun talaga yung binoto nila. So, ayan, no, tama po. Ayan. Patuloy pa rin nagbabala ang ating mga kaibigan, no. Magnalalapit na po ang eleksyon. So, sila po ay tutulong, no, para po ay sana po, no, sana po ay wala pong gulo. So, ayan, tutulong ang mga duwende. At sabi din ni kaibigang Peter, darating po, no, darating po ang araw na sila po ay hindi mo na sila makikipag-usap sa, no, hindi sila magbibigay ng mga impormasyon, no. So, ngayon pagkakataon na ito ay samantalahin na natin na makausap, makapagbigay sila ng mga impormasyon, no. Salamat ako sa kanila dahil malaking tulong itong ginagawa nilang babala, no, sa atin. Salamat kaibigang Peter. Opo. So ayan, no, mga nagtatanong tungkol kay Lisa Marcos, mula pa rin ba daw siya sa Pilipinas? So ayan, napakaklaro naman po, no, kung lahat ng tao ay alam na po nila kung nasan ba talaga. Kasi kung nandito si Lisa, paulit-ulit po natin itong sinasabi, kung nandito siya, dapat nag-live siya, no, nagpapatunay siya, nandito siya sa Pilipinas, kasi yun lang yung hinihintay ng tao, no, para malinis naman ang kanilang pangalan, no, bigyan nila ng pagkakataon na ipaglaban din ang kanilang panig. So, hinihintay pa rin ng tao yan, pero wala pa ring nagawa, hindi pa rin napapatunayan ni Madam Lisa na nandito siya sa Pilipinas. So, ang isip ng tao ngayon ay totoo talaga na nahuli siya doon sa ibang bansa dahil, no, sa kanyang dahil merong namatay po ang kanyang kasama, no, na overdose po.
Yun yung ano paniniwala ng tao. Pero itong mga kaibigan natin, nagiging mananatili silang tahimik dyan. Alam na nila kung ano ang totoo, no? Kaya hindi lang ako magsasabi dito. Kayo na po yung alam na ninyo, no? Alam, kahit kayo malalaman na po ninyo kung ano po yung katotohanan dahil mismo na po yung mga tao, yung mga balita ngayon ay yan, makabantay na ka, no? Alam mo na kung ano ba yung totoo. So ayan, no, maraming balita, no? Maraming balita na totoong nangyari pero hindi naman binalita, no? Kaya nga yung mga tao hindi na sila ngayon tutok sa balita kasi maraming daong bias, no? So ayan, no? Di na talaga yan maaalis, lalong-lalo na no, kapag politika na ang sangkot dito. Ayan, no? Tungkol naman po kaibigan, tungkol naman po kay Torre, kaibigan, talagang nanggigigil po talaga ang taong bayan sa Torreng ito. So ayan, no, wag daw kayong mag-alala dahil itong Torreng ito, malapit na daw itong makakulong, no? Malapit na ang maliligayang araw nito dito sa labas kasi nabaliktad na ang sitwasyon ngayon. Sa susunod, himas-rihas na naman itong si Torre. Ito kasi yung kabayanan ng kanyang kayabangan, sobrang mayabang. Kasi alam niya na mali, sumusunod pa rin siya sa utos. O ayan, ngayon, siya naman yung nabaliktad. Nabahala na siya sa buhay niya, kaibigan. So ayan, no? Opo. So ayan, no, sabi ni Peter, yan buti daw sa kanya kasi napakayabang, talagang nayayabangan talaga. Di lang tayo ang nayayabangan kay Torre, pati itong mga kaibigan natin, no? So ayan. At ngayon, kaibigan itong si Amy, no, so ayan, nakakatuwa kasi talagang bumabawi siya, no? Bumabawi siya. Sana tuloy-tuloy na, no? Sana tuloy-tuloy na yung kanyang ginagawa dahil ito naman po ay talagang, kung iisipin natin, nakakatulong po talaga ito na yung kanyang ginagawa ngayon ay gusto niya talagang malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kaya nga yan, salamat, no? Salamat dahil unti-unti nang nalilinawan ang mga tao ngayon. So ayan, sabi ni Peter, no, nagpaabot ng babala si Peter, no, kung makakauwi si Pangulong Duterte ay siguruduhin talaga yung sasakyan ng eroplano, no, na talagang manigurado na talaga. Alam naman natin na yung mga kalaban, ang daming makikitid ang utak niya, no, yung mga saking. Dan kung makakauwi itong si Tatay Digong, malaking tulong ito, no, malaking tulong ito kung makakauwi siya. So ayan, humanda, sabi ni kaibigan, humanda na daw yung mga taong mga sakim dahil iisa-isahin po na isisiwalat ang kanilang mga ginagawa. Dahil yung ilan talaga ay garapal talaga sila, no, sa pera ng bayan. Hindi naubos nila yung pera ng taong bayan, no? Ginagasta nila. Hindi nila iniisip kung ano yung kahihinatnan. Hindi nga nila iniisip, no? Wala sila yung nahuna sa mga taong pobre. Kaya nga itong mga taong ngayon na sinisigaw, no? Sinisigaw nila ang katarungan talaga daw. Kaya sana mapanagot yung mga taong kurap, yung totoong taong kurap talaga. Kasi ang mga sakim, pera lang po ang nasa isip nila. Hindi po sila nag-iisip ng kung ano po ang mabuti, no, para sa kapwa Pilipino. Sila lang po yung naggagasta sa pera ng taong bayan, no, habang yung mga tao ay naghihirap. Tumataas pa yung bilihin, kaya nga apektado talaga tayo.
No, piktado tayo. Pananaw ko lang po naman ito. Ito po ay pananaw ko po. No, itong sinasabi ko may mga may mga pananaw po ako na sinasabi. Opinion ko po 'yon, no. Dahil ako po ay nakikita ko po talaga kung ano ba talaga yung paghihirap, lalong-lalo na po dito sa bundok. No, tungkol naman sa ayuda, hindi po lahat ay nabibigyan. No, kung sino lang naman po yung nandoon lang sa luwag ba, oras to ilahang bigyan. Kahit na yung mahihirap, yung totoong naghihirap, hindi nga niya nila binibigyan. Yung binibigyan nila, yung may mga trabaho, pero yung mga dukha, hindi patas, no? Kaya nasa atin po, no, isa po tayo, no, malaking tulong po ang boto natin, no, para po ay mapaglaban natin, no, na mailagay natin sa tamang pwesto ang gusto nating iburo. So, ayan, maraming salamat po, hanggang dito na lang. Ayan Peter, salamat pala Peter sa mga sinabi mo ngayon. Sabi pala ni Peter, no, nagpapasalamat po si Peter sa binigay niyo pong yung nagbigay ng mga chocolate. Salamat po. More blessings po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Lahat po ang nanonood ngayon ay may mga mabubuting puso. So, salamat po sa inyong lahat na nandyan po kayo, no, na palaging sumusuporta. At mamaya update po tayo, no, dahil may pasabog po si Peter na sasabihin mamaya. Kaya dyan lang kayo, babalik kami. Ng umaga po, no. Yan, napakalakas po ng ulan dito ngayon. No, ayan, no, mag-update kami. Yan, Peter, kumusta ka po? Ayan, ito po yung may dala na naman tayong chocolate sa alay kay Peter, no. Ito yung gustong-gusto nila. Yung mga matatamis, gustong-gusto nila yan, lalong-lalo na sa tag-ulan, no. Mas mahilig silang kumain talaga ng mga chocolate. Tsaka mamaya, Peter, may bibili na naman ako ng gusto niya na hopya, no. Yung request niya na hopya na dalandan, no. Salamat kaibigan dahil nandito ka, no. Hindi na si Peter tumira sa malayo, no. Ginusto na nila na tumira dito para mas madali po niyang mabantayan ang lugar na to at ang bahay, kasi ayan, marami pa ring mga panganib, no, at mga banta sa atin. So ayan Peter, may konting katanungan tayo kaibigan, kasi marami talagang nagpapatanong, no? Ang daming nagpapatanong kaibigan. So ayan, at mayroon din si kaibigang Peter na sasabihin sa atin, no? So ayan. Kaibigan, opo, kaibigang Peter. So ayan, no, sabi ni kaibigan na magpapatuloy lang daw po tayo talaga, no, na lumaban sa buhay, kasi nakikita talaga ni Peter na ang mga tao ngayon ay hirap, no? Hirap at may mga karamdaman tayong mararanasan, no? Pero kailangang tibayan natin ang ating loob, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon. Kaibigan, meron pong nagpapatanong, no, tungkol po ito kay VP Sara. No, kasi si VP Sara ngayon ay marami pong mga nakapaligid sa kanya ngayon na kahina-hinala, kaibigan, no? At delikado kaibigan, no, na baka itong mga kalaban, baka hindi ito kayanin, no, kasi inggit na talaga sila kay Sara ngayon, lalong-lalo na po yung mga tao na ang mismo na lumalaban para sa kanya. Yan, no, sabi ni kaibigang Peter na ayan, dagdagan pa, no.
sana dagdagan pa ni VP Sara talaga ang pag-iingat at pagmamasid sa paligid. Lalong-lalo na sa arrival niya, no? Dahil sa sitwasyon ngayon, sabi ni kaibigang Peter, nakakatakot, no? Nakakatakot nandyan lang sa paligid ang mga kalaban. Totoo po yan. Totoo po yan mga, no? Talagang yung mga kalaban talaga ay hindi talaga lumalayo kay VP Sara, no? May nagpapanggap, sabi ni kaibigang Peter, may nagpapanggap talaga na kunwari isa siya sa mga supporter ng mga Duterte na nakikisa sa mga rally, no? Pero yan po ay isa po pala yung tauhan ng mga sakim na pinadala doon para lang jud maniid, para magmasid. Kaya doble ingat. Opo, kaibigan. So, yan, nakakatakot. Dahil nandyan lang sa paligid ang kalaban, no? Marami pa rin nagnanais na wasakin siya, lalong-lalo na ngayon, na marami na pong natuklasan at nagsisilabasan ng mga pinaggagawa na kabulastugan, no, ng mga sakim. At hindi lang ito ang matutuklasan ng lahat, marami pa ang kasunod nito na magsisilabasan at hindi po ito mapipigilan ng mga sakim, no? Wala silang magagawa dahil yung kusa nang lumalabas ang katotohanan, nahihirapan na sila na depensahan ang kanilang sarili. Opo, kaibigan. Ako po ay humihingi, kaibigan, na bantayan niyo po ang mga totoong nagmamalasakit sa bayan. Yun po ang dapat bantayan at proteksyonan kasi sila naman po ang makakatulong pagdating ng panahon sa taong bayan. Sila ang tunay na nagmamalasakit, kaibigan, no? Sa mga mahihirap at taong bayan po, no? Please, kaibigan, no, kung humihingi po ng tulong, na bantayan nyo po yung mga totoong nagmamalasakit, no, sa taong bayan po. Dahil sila po ang magbabangon muli sa ating bayan. At maraming salamat po, kaibigan, no, dahil tinutulungan nyo po kami. So, ayan, sabi ni Peter, no? Sabi po ni Peter sa atin na patuloy pa rin mag-iingat kasi ang mga utak ng kalaban dahil sa pera talaga, no, handang pumatay at kumitil ng buhay ang mga sakim na to. Kaya doble ingat pa rin. So, yung babala ni kaibigang Peter, no? Dahil may mga mangyayari na hindi pa rin inaasahan. So, ayan, salamat, kaibigan, no? Sabi ni kaibigang Peter, may mangyayari na hindi inaasahan. Ano kaya ito? So, mababalitaan na lang natin ito. Tama yung sinabi ng ating mga kaibigan, no? Na unti-unti talagang magsisilabasan ng katotohanan, no? Na ang katotohanan na talaga yung mismong lalabas, no? Dahil hindi na ito mapipigilan. Gising na ang mga tao. Tama na ang kanilang ginagawang kabulastugan. Opo, kaibigan. Dahil sabi ni kaibigang Peter, delikado po kung magpapatuloy ang ganitong gawain. Luoy ang mga tao, no? So, sabi ni kaibigan, tungkol po pala kay Tore, no? Kumusta na kaya siya ngayon, kaibigan? So, ayan, no, ito palang si Tore. Sabi ni kaibigan ay nagtatago ngayon at bumahag na yata yung kayabangan niya, no? Tungkol naman kay Tore, sabi niya, ito na ay nagtatago yata ngayon, no? So, ayan, no? Ayan, itong si Tore, napakayabang, no? Ayaw nang humarap. Guilty na yata ang mayabang na to sa ginawa niya. Kasi, ang totoong magaling lang itong magmayabang, no? Magaling lang mag-aresto ba?
At kahit mali, sinusunod pa rin niya ang gusto niya. Hmm? Kahit mali, sumusunod pa rin siya sa utos. Walang paninindigan ba? Gusto man niyang sumikat, kaibigang Peter, no? Ngayon, sumikat talaga siya sa mga buzzer. So, ayan o, tumawa si Peter. Ayan, sumikat tuloy si Torres sa kanyang pagmamayabang, no? Sikat nga, pero halos buzzer naman lahat. Iilan lang yung mga taong sumasaludo sa taong ito. Dahil ang galit ng taong bayan ay talagang gusto talaga ng mga taong lumpuhin si Torre. No? Galit na talaga ang taong bayan sa kanya. Kaya hindi talaga siya makakatakas. No? Hindi siya makakatakas dahil hindi niya ito maiiwasan. Kahit ayaw, hindi pa siya humarap, talagang kukusa talaga siyang haharap. Dahil kahit anong gawin niya, uusigin pa rin siya. Kaya salamat kaibigan po, salamat po sa inyong mga sinabi ngayon na ito po ay nagbibigay po ng pag-asa sa mga taong gustong humabas, no? Ang katotohanan talaga para po sa taong bayan. Salamat po. Ayan, no? Maraming salamat po. Napakalakas po ng ulan ngayon. Pipilitin po naming mag-explore ngayon, no? Sana huminto na yung ulan para makapunta na tayo sa bundok. Pero yung motor ko talagang sirang-sira na po talaga, no? Hindi ko na siya mapapaayos kasi lagi lang akong nagpapaayos. So kay manghits na lang ko motor, baka kay Janrel, no, kikisakay tayo. So ayan, tuloy tayo, huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy ang eksplorasyon natin at marami pa tayong matutuklasan, no. So ayan kaibigan, kunting katanungan lang po kasi po ako'y natutuwa at marami po talagang nagpapatanong, no, tungkol po kay Amy Marcos kasi parang sincero na talaga ang kanyang pag-iimbestiga, no, sa mga sakim ngayon, no, at parang gusto niya talagang palabasin at gusto niyang may managot talaga, no, sa ginawa nila kay Tatay Digong, kaibigan. So ano pong masasabi ninyo tungkol kay Amy Marcos, kaibigan? Kasi parang buwabawi siya, no, at ito'y mahirap, no, mahirap kasi si Marco, si BBM at saka si Amy magkapatid sila, no. So itong binangga niya, kapatid niya. So kung isipin natin, mabigat din siguro sa kanyang kalooban. Ngunit nilalabanan niya siguro ito dahil siguro siya yung gitouch jud ang iyang heart ba, no, nga talagang doon siya sa tama kahit kapatid pa niya ay kung sa tama naman, no, dapat matuwid talaga, no, dapat matuwid talaga yung dapat ituwid yung tama talaga. So ayan, maraming natutuwa po sa kanya, kaibigan, no, dahil siya po ay malaking hakbang ang ginawa niya na pagtulong talaga, no, sa kanyang malaking tulong ito sa nakakarami, lalo na sa taong bayan na gusto niyang mapanagot yung mga may totoong sala talaga dito. Opo, kaibigan. So ayan, no, ayan, nakakuha talaga siya ng simpatiya ng tao. Pero may ilan talaga, sabi ni kaibigan, may mga tao pa rin daw talaga na sirado yung isip para kay Amy Marcos. Pero yung iba, marami na may mga nalilinawan na tungkol sa kanyang mga ginagawa, no. May mga natutuwa na po ba ng mga taong bayan sa kanya, pero maniniwala lang talaga yung mga katunggahi na gyud kaayo, no, na no to Marcos na daw sila. Hindi pa rin ito nang kukumbinsi ni Amy, no. Maniniwala lang sila kung i-impeach niya yung kapatid niya. So sana yan yung hinihintay ng taong bayan, no, na ma-impeach talaga yang si BBM. Opo, kaibigan.
Ayan, no? Ano po ang opinion ninyo dito, kaibigan? Opo. So, ayan, no? Kung magpapatuloy ito'y maganda po. Maganda po ang kalalabasan. So, kung ipagpatuloy ito ni Amy Marcos. Kaibigan, kanang posible ba na kung kaya niyang impeach talaga yung kapatid niya, kaibigan, parang gusto yata no na sabi ni kaibigan na pwede daw, baka tatakbo daw itong vice presidente kay Sara, no, maging vice presidente siya sa susunod na halalan. So ay ano yan, kaibigan, no, parang may magpaplano na, or yung tao na talaga yung gusto na maging vice presidente itong si Marcos, pero siguro malabo na siguro, no. So ayan, itatanong pa natin yan sa ating kaibigan na si Peter. So ayan, hanggang dito na lang po muna kasi sobrang lakas po ng ulan. So ayan, no, salamat kaibigang Peter. So ayan, no, nilagyan ko naman po ng payong itong bahay ni kaibigang Peter, so hindi siya mauulanan. Peter, kung gusto mo doon tayo sa bahay sa sunod na, Peter, kasi naawa po ako sa inyo dito. Baka nabasa na po kayo dyan, kaibigan. Ayan, sabi ni kaibigang Peter, hindi daw siya nababasa, no, dahil matibay daw ang kanyang ginawang bahay, no. Makikita natin, no, malakas ang ulan dito sa labas, pero sa loob, ayan, no, may mga hindi yan nababasa ang ating kaibigan na si Peter. So ayan, maraming salamat kaibigan, kainin niyo po ang aking dalang alay. Ayan, maraming salamat. Ikaw po yung mag-bless sa mga tao, kaibigan, no. Ako po'y natutuwa kasi habang nag-video ako, meron pong may isang tao po na nakakakita talaga, no, pinapakita siya ni Peter talaga, no, na isang imahe. So ayan, napaka-bless. Ayan, si Peter po ay nagpapasalamat sa iyo, at salamat, no. Lahat ng mga mabubuting may mabubuting puso, maraming salamat po sa tulong ninyo, at natutuwa po ang aking kaibigan sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. So hanggang dito na lang po muna, no. At mamaya mag-a-update tayo. Ayan, aayusin ko po muna itong bahay ni Peter ngayon. Kasi itong ulan na to, kanina pa po itong umaga hanggang ngayon. Gabi pa nga ito, hindi pa nag-stop yung ulan. So kailangan kong ayusin ko muna ito para hindi ito dili dyan mabasa ning gawa sa iyang balay. So ayan kaibigan, no. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna. Mahal na mahal po namin kayong lahat. Ingat po kayo, no, wag po kayong magpapabaya sa sarili. Maraming salamat po. Basbasan niyo po sila, kaibigang Peter. So ayan, hanggang dito na lang. Thank you po. Magandang umaga po, no. So ito, may katanungan tayo, no. May babala po si Peter, no. Tungkol po ito, no, kay VP Sara, no. So meron siyang ipapaabot, no. Kaibigan, no. Salamat pala kaibigan, no, dahil meron ka na namang impormasyon ngayon, no, tungkol kay VP Sara, kaibigan. Sabi ni kaibigang Peter, no, na may babala po ang ating mga kaibigan, no, tungkol sa ating mahal na VP Sara, no, na sa ngayon daw, no, meron na siyang tinatawag na kaibigan ngayon, no, at may pag-truck rider na gagawin ito sa kanya. Mag-ingat, sabi niya, mag-ingat dahil baka mahulog ito sa patibong. Hindi ibig sabihin, sabi ni kaibigang Peter, kung sino hindi na sila magsasabi kung sino ito, no.
Pero sabi ni Peter, dahil ang taong bayan, alam na nila kung sino ito. No? Dahil sinusuka na din ito ng taong bayan. So, may pinaabot si Peter no na dapat mag-ingat si BP Sara ngayon kasi siya talaga yung next target ngayon, no? Opo, kaibigan. Okay. No, sabi ni kaibigan na siya daw talaga ang isusunod, no? Kaya itong taong ito na nakapasok ngayon sa teritoryo ng mga Duterte, pinipilit talaga niya na mahulog sa bitag itong si BP Sara. Kaya nagpakitang gilas muna ito sa kanya. At sabi ni kaibigang Peter na hinihintay lang talaga ito, no? Na makuha ang loob ni BP Sara. Pero nakaready na talaga ang pag-atake niya, no? Nakaready na ang pag-atake ng taong ito. Ako, delikado pala. So, ayan, kailangan talagang mag-ingat, no? Mag-ingat ni BP Sara ngayon. Dahil maraming gustong magwasak sa mga Duterte, lalong-lalo na kay BP Sara na siya na ang isusunod, no, na maging presidente sa taon na 2028. Nakakabahala naman ito. So, ito yung pinapaabot ng ating kaibigan na upo kaibigan, no, sabi ni Peter na kailangan itong buwagin ni Sara, no, dahil ang taong ito, no, dahil hindi talaga ito makakatulong sa kanya. Nakikita nila na may pagtatraidor itong gagawin, sabi ng aking mga kaibigan. Kumukuha lang talaga ito ng simpatiya, no, sa mga supporters ng mga Duterte, tulad na lang, no, na ni BBM na hindi naman talaga mananalo si Marcos bilang isang presidente kung wala si BP Sara. No, kailangan hindi maulit ang pagtatraidor ba. No, nakakabahala itong mga sinasabi ng ating kaibigan kasi posible itong mangyari, no. Kailangan mag-ingat talaga, no. Puso kasi ang kalaban ngayon. Opo kaibigan, no, sabi ni Sara, no, sabi ni kaibigan, no, si Sara daw ay mabait, no? Mabait talaga itong si BP Sara. Matalino, number 1. Matalino. Matalino pa daw ito sa kanyang ama. No, sabi ni kaibigang Peter. Matapang, no? Matapang ang babaeng ito. Ngunit sa ikot ng kanyang pagkamatapang, may malambot na puso, no? Kaya nga delikado, baka ito'y ikakapahamak. Kailangan hindi siya malinlang, no? Sayang ang pinaghirapan, siguradong magagalit ang taong bayan kung mangyari uli ang pagtatraidor sa isa sa mga pinagkakatiwalaan niya ngayon. Grabe, nakakabahala ito kaibigan. Nakakabahala talaga ito, no? Kasi itong taong ito na gusto niya paikot-ikutin si VP Sara. Banta ito sa kanya, sabi ni kaibigang Peter. Dapat tapusin na itong mga kahangalan ng mga sakim. Talagang di pa talaga maganda ang kanyang hangarin, no? So, nagkukunwari lang pala nagkukunwaring kaibigan ni VP Sara ngayon, pero wag daw tayong mag-alala, sabi ni kaibigan, dahil magkakabukingan na at hindi na ito mapipigilan pa. Tama kaibigan, no?
sabi ni kaibigan, tama po. Ang taas pa ng bilihin ngayon talaga. Ang taas pa din ng kaso ng mga krimen ngayon. Lalong-lalo na dumadami na ang nagdodroga. No, halos nagkakalat na ngayon. Kaya ang taong bayan, sila talaga ang mas makapangyarihan dito. Malaking tulong kasi ang sigaw ng taong bayan. Dahil sila ang nagluklok sa pwesto ng mga namumuno ngayon. May karapatan din ang taong bayan na pababain sila. Ayan. Sabi ni kaibigan mo na ayan, may pag-aatake na gagawin, no. Kaya mag-ingat lang po si VP Sara, no. Hindi naman siya pababayaan ng ating ama, no. Nag-pray lang tayo na itong taong ito na gustong-gusto na umatake ay mapipigilan pa ito. Kasi sabi ni Peter, sa ganitong panahon talaga, no, wala na talaga dapat silang pagkatiwalaan maliban lang sa mga loyalista ng mga Duterte, no. Po kaibigan, salamat po sa pinaabot niyo po ngayon. Po. So ayan, no. Kung nakapasok talaga ang kalaban, no, sa teritoryo nila. Patuloy pa rin na pinaikot-ikot hanggang mahulog na sa bitag at patalikod itong saksakin, no? Nako, ang sama naman nun. Kung sino man ito, napakasama niya talaga. Itong mga traitor sa kanya ay naghahanga din ito na maging siya ang susunod na presidente. Ay hindi ito magwawagi, kaibigang Peter. No, hindi ito hahayaan na magwagi ito. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang kapangyarihan. Hindi ito dapat magmogi. Dapat managot talaga, no. Managot talaga ang mga abusado sa taong bayan. Opo. So ayan, no. Sabi pala ni Peter na may mga paghihirap tayong dadanasin tulad na lang ng pagkain, mahihirapan ng mga tao dahil merong sakit na dadanas, no, na walang lunas ang sakit na ito at mabilis po itong kumitil ng buhay. Yan yung nakikita sa ating mga kaibigan, no, sa mga mangyayari. At sabi niya may mangyayari na matinding kagutuman na mararanasan ng mga tao. At pabala din ni kaibigang Peter, mag-ingat din sa mga taong di natin kakilala. Maraming gustong nagbabalak ng mga masasama ngayon dahil naniniwala na ang kriminal na pabor ang panahon sa kanila ngayon. Kaya mag-ingat tayo, no, mag-ingat tayo. Dahil ngayong panahon na yun, no, ngayon nga karon nga panahon na lisod na jud kaayo magtiwala sa mga tao dahil lugmok na ang ilan sa droga, hindi na sila makapag-isip ng matino. Salamat po sa mga sinabi mo ngayon, Peter, no, sa mga babala mo. So ayan, no, magdasal natin, no, sa VP Sara, no, na sana maalerto siya, no. Sabi ni maning kaibigang Peter na malalaman niya agad ito dahil meron siyang kutob na kasi, no. Ngayon si VP Sara ngayon may kutob na siya, no, may nana siya'y pagdududa sa taong ito, no. Malalaman na lang natin at mababalita na lang ito, no, sa media ang pagtatraidor dahil sabi ni kaibigan merong ebidensya sa kanyang pagtatraidor, no, at malalaman agad ito ni VP Sara. Siya, maingat lang siya dahil di niya
marami pa ring nakapaligid sa kanya ngayon na nagpapanggap lang. Kaya ingat-ingat lang talaga, no. Ayan, patuloy tayong magdasal para sa katahimikan ng lahat. So yan, hanggang dito na lang po muna, no. Mag-update lang po kami ni kaibigang Peter dahil marami pa po siyang sasabihin sa atin, no. Marami pa siyang ipapaalam sa atin, no. Salamat po. Ayan, shoutout pala, no, sa inyong lahat. Sir Harry Yamamoto, thank you po. Tishay, salamat po. Mama Susan, Tita Dailin. Kayong lahat, no, di ko kayo maisa-isa. Salamat sa patuloy niyong support. At Tita Cecilia, salamat. Tita Imelda, Doke. Yan. Ano pa ba yun? Si Ate Lorna, Mama Anita Puadas, Tata Alisan, salamat sa inyo, no. Salamat sa inyong suporta na nandito pa rin kayo, no. Si Neljan po, please, sana ipagdasal natin, no, na si Neljan nasa critical na area ngayon. Siya po yung may inutos po ang ating mga duwende sa kanya na rescuehin yung mga bata doon, no, sa bundok. Ako, may kanya-kanya kaming lakad. Sana maging safety kami sa aming mga misyon dahil maraming utos ang ating mga kaibigang duwende, no. Marami tayong ililigtas, no. Mga bata na kinidnap, patuloy pa rin ang gawain ng mga kidnapper ngayon, hindi pa rin sila tumitigil, lalong-lalo na ngayon na busy, no. Ang mga tao, hindi sila nakafocus ngayon kung ano man ang krimen na dapat itong tutukan talaga, no. Nakisakay pa sila, no, sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon. So ayan, no, mag-ingat kayo. Maraming salamat. Update lang po kami mamaya. Thank you all. Love you. Salamat po. Araw po kaibigan, no. Yan, madami pong katanungan kaibigan, no. Dami pong katanungan po, no, na may magpapatanong po sila, no, tungkol po ito kay Tori kaibigan, no. Ito po lang, sa palagay niyo po kaibigan, ito ba si Tori ay magpaparusahan na talaga siya ngayon kaibigan? Ano sa palagay niyo po? Kasi ang dami pong galit sa Toring ito kaibigan. So ayan, no. Itong si Tori pala ay ayan, malapit na ang kaparusahan niya kasi posible daw itong makulong. Ang daming matutuwa kung makukulong ito si Tori kasi ang daming galit sa kanya talaga, no. Kasi sobrang yabang niya yung dinakip nila si Tatay Digong, no. Kaya yung mga tao ang sinisigaw talaga, sabi ni Peter, sinisigaw talaga ng mga tao na ito yung si Tori, pagbayaran talaga niya ang kanyang ginagawa. Magbayad siya sa ginawa niya. Ayan, no. Sabi ni kaibigan, mararapat lang talaga, no. Yung ginawa ni Tori kasi walang kabayan, kahit magsuri pa siya na nasa mga tao kasi damage na talaga kasi nangyari na, no. Kahit ano pang pagsisisi niya, no. Alam na ni Tori kung mali siya, yung ginawa niya maling-mali talaga yun, no. Kaya nga mapuruhan gud siya aning kaso niya, no. Sabi ni kaibigan Peter. So ayan kaibigan, no, palapit na po ang eleksyon kaibigan. Sa tingin niyo po ba magiging tahimik o mapayapa ba ang ngayong darating na eleksyon kaibigan?
So, ayan, paulit-ulit na sinasabi ni Peter na may nagbabalak talaga na dayain ang botohan ngayong eleksyon. No, ako po ay nanawagan sa inyong lahat, mga kaibigan ko, na bantayan niyo po, no, tulungan niyo po kami na bantayan po yung eleksyon ngayong ngayon eleksyon na botohan, kaibigan. Alam kong marami ang mga sakim talaga na gusto talagang manipulahin na naman yung mga boto ng mga tao. Kung nakikita nyo, kaibigan, no, kasi ngayon ay marami ng mga kaalyado ni Marcos na nagising na po sa katotohanan. Parang bumabaliktad na po sila, kaibigan. Parang iniwan na po nila si BBM. And sabi ni kaibigang Peter, kasi nakikita daw ng mga kaalyado ni Marcos na tagilid na talaga, no? Tagilid na si BBM. Ang daming taong sumusuporta sa mga Duterte. Tsaka ang daming mga saksi, no, sa mga ginagawa ni BBM. Kaya unti-unti na silang nagigising at bumabaliktad na talaga. Pero kaibigan, sa palagay niyo po, may balak po ba yan si BBM na bumaba sa kanyang pwesto? Kaibigan, yun yung tanong dito. Opo. Okay. Sabi ni kaibigang Peter, wala talagang balak bumaba si Marcos sa kanyang pwesto ngayon. Ano yan, kaibigan, kung hindi siya bababa? O gustuhin na lang niya ang kanyang posisyon dyan sa itaas, yung mga tao sa kanya, sinusuka na kasi si BBM, kaibigan. Paano na? Naku. Opo. Diyan na daw papasok ang malaking gulo na mangyayari talaga. No, sabi ni kaibigang Peter, magbabalak pa daw sila BBM, yung kampoy BBM na pumunta ng Mindanao at mag-rally. Naku. Sa palagay nyo, kaibigan, safe ba siya doon? Sabi ni kaibigan na kung pupunta man siya sa Mindanao, wag na lang, no? Kasi ang daming galit na galit ng mga taong bayan, sinisigaw ng taga Mindanao talaga, halos Duterte, no? Parang wala nang lugar yata si BBM doon, kaibigan, no? Iilan na lang yung mga supporters niya na pinaglalaban si BBM ngayon. Kitang-kita naman, no? Tama po talaga. May isa po akong katanungan, kaibigan, itong si Lisa Marcos, no? Ang dami pong nagtatanong, tsaka gulong-gulo pa rin yung isip ng mga tao. Ano ba talaga, kaibigan? Nandito na ba siya sa Pilipinas? So, nasa ibang bansa pa din, kaibigan. Kasi naguguluhan po ang mga tao, eh. Kasi may mga balita na si Lisa ay wala pa talaga sa Pilipinas. Pero may mga pictures naman, kaibigan, na pinost na nandito na talaga siya. Kaya nga yung mga tao, hati yung paniniwala nila ngayon. Sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Ayan. Kaya nga yung iba, opo, si Lisa ay wala pa talaga sa Pilipinas. Hindi pa talaga mapapatunayan yan kasi kung andito si Lisa Marcos, no,
hindi nga niya magawang mag-live. Kaya niya namang patunayan na nasa Pilipinas siya. Siguro nagbakasyon pa si Madam Lisa, kaibigan, no? Sabi ni kaibigan, yung mga pictures ay totoo ba? Totoo ba yun? So, hindi na lang siya magsabi, no? Pero alam na ni Peter kung ano yung totoo. Totoo ba yung pictures na yun? Hindi lang siya magsasabi na naglilimit kasi sila, no? Nagsasabihin kasi may iilan kasi na taga-suporta ni BBM, no? Respeto din po natin sila. Kaya, kailangan na maglimit na lang ba o mga babala yung ating mga kaibigan. So, sabi naman ni kaibigang Peter na malapit na talagang magbubukingan ang mga sakim ngayon, no? Kaya sinasabi ni kaibigan, hindi na lang sila magsasalita, no? Kasi may mga iilan kasi, no, na hindi ko na lang po sasabihin. Pero sabi ni kaibigan, wag na tayong mag-alala dahil magkakabukingan na, no, yung mga sakim at maglalaglaga na. Kung nakikita ninyo ngayon sa mga nangyayari, marami nang bumaliktad, no, dahil nagising na po sila sa katotohanan ngayon. So, ayan yung mapapayo lang natin, no, kung nandito man si Madam Lisa, no, sana mag-live na lang po siya, no, para matuldukan yung mga katanungan ng mga tao sa kanya, no. Hindi man totoo, ay pwede naman siyang magpatunay, magbigay ng patunay. Nandito siya sa Pinas. Kaso ang dami na talagang tao na galit sa kanila, no. Hindi na po mapipigilan ang galit ng taong bayan sa kanila. So yan, maraming salamat po kaibigang Peter. Sana po nagustuhan niyo po ang aking alay. Ayan. Sabi, nagpaabot po si Peter. Ayan, maraming salamat po sa iyo. At alam ko na po kung sino. Alam po nila kung sino kayo, no? Salamat po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi. Update tayo mamaya po. Thank you very much. Salamat.